Motaro 17 Mag Silver out. Motaro Black Series in. Stock Brake Master out. Adeline Brake Master in. Stock Brake Hose out. Hypertech Steel Braided ABS in. Stock Caliper out. Race Power 4-pot in. Stock Bracket out. CNC Bracket in. Stock Signal Light out. Dual LED in. Stock Horn out. Star version 1 in. Yes, classmate, ito na yung mga pinalitan natin doon sa Aerox natin na kung saan ay kinokopya natin si Alpha X Omega. Yes, classmate, si Alpha X Omega na kung saan ay Aerox ng Indonesia na naging inspirasyon natin sa pagbibuild natin sa motorsiklong to. Itong mga nakita kong to, yun yung ginagaya ko na medyo kahawig para sa kanya. At dahil merong nagkagusto sa ating mags ay napilitan tayong ibenta through online yung mags natin. Yes, classmate, meron tayong followers na taga Zamboanga na kung saan ay bet talaga yung silver kaya ibinigay natin to. Dahil good to say, dahil parang gusto ko na rin magpalit ng mags, nabibet ko na ngayon yung black, ay binenta natin sa kanya at tayo yung nagpalit ngayon ng black. Tingin nyo ba, classmate, mas bagay ba yung silver or mas bagay ba yung black? At pinalitan na rin natin yung ating brake master na kung saan ay nilagay natin yung Adeline na in-order natin sa tropa dahil para doon sa tinatawag na mas malakas na power na tulak isang preno. Kapag magpapalit ka kasi ng preno, kailangan mo rin palitan yung brake master, hindi lang yung caliper. At pinalitan na rin natin yung steel braided hose natin ng pang ABS. At Hypertech nga pala yung brand nilagay natin dito dahil nagkamali ako last time na kung saan ay steel braided lang yung pinili ko. Magkaiba pala yung non-ABS at ABS ng Aero kaya napabili tayo ngayon ng bagong hose para dito. At pinalitan na rin natin yung ating caliper ng 4-pot ng Race Power. Yes, classmate, naaangasan kasi ako ng 4-pot na to, kaya ito yung nilagay natin. Even though na 4-pot din naman yung nilagay ni Alpha X Omega, pero magkaiba lang kami ng design. Ito lang yung pinili ko kasi mas naastigan ako para dito. Comment down below kung mas tingin nyo yung 4-pot na isang type o etong GP4 type dapat na nilagay natin. At pinalitan na rin natin yung bracket dahil kapag nagpalit ka ng isang caliper, ay kailangan mo rin ng bracket. Yes, nilagay natin yung CNC bracket na nabili natin online para plug and play na lang. At yung signal light naman nating classmate from stock ay nilagay natin LED na dual na kung saan ay kulay puti at kapag nag-signal light to ay magiging dilaw. Naastigan lang kasi ako dahil magkakaroon ng magandang ilaw sa babang parte ng ating Aerox na kung saan ay nabimistulang design at kapag nag-signal light ka ay kitang-kita pa rin at visible ka. At pinalitan na rin natin yung busina dahil medyo mahina yung stock at para flexible o visible tayo kapag tayo ay mag-ride na marinig tayo ng ibang rider dahil meron tayong malakas na busina tulad ng G-Star horn. Ang lupit, no? Malakas na busina, mas visible ka. At kung mapapansin nyo, yung ram air natin ay nilagay mo muna natin sa urig part dahil hindi applicable yung ginawa natin kay Angel last time na kung saan ay sa loob. Nalalaglag kasi to kapag nag-rides ako, kaya hindi ko muna siya nilagay. Nasa original muna tayo, classmate. At sa mga nagtatanong sa suspension natin, classmate, Race Power nga pala yung nilagay natin dito kasi yung pinakamalinis at pinakamaganda suspension na pwede kong ilagay dito na pinopromote din natin. John, classmate, baka may komento kayo dyan regarding dito sa ginagawa natin, ay free will kayong mag-comment dyan. By the way, bala ko nga pala palitan na itong kahato dahil meron ako na nabili online kaya abangan nyo kung masasalpak natin to sa next video o hindi pa. Abang-abangan na, classmate, ha. Ito na yung kabuuan so far ng ginagawa nating Aerox 155 na kung saan ay kinokopya natin sa Indonesia. Comment down below kung pogi ba siya o hindi. Salamat! Premium na suspension, Race Power mo na yan!